Malin? Ikaw nga ba yan? Bulyaw nito. Tingnan mo naman kahit mamahalin pang damit mo, itsurang mahirap ka pa rin. Pambobos ka ng tiyahin niyang si Ella. Oh, kayo po pala, Tia Ella. Hindi ko kayo nakilala, kulubot na kasing mukha niyo. Pabirong bati ni Malin. Abe, ang galing mo nang sumagot Teka, anong ginagawa mo rito sa mamahaling resort na ito? Taghanap ka ba ng mabibiktima? Pangangansyaw ng kanyang tiyahin. Sasagot na sana si Malinang lumapit ang kanyang sekretarya. Sino ka ba rito? Bakit kinakailangan kang lapitan ng babaeng yon? Tanong ni Ella. Tita, huli ka na nga sa balita. Ako lang naman ang CEO ng resort na ito. I own this place. What? Ikaw ang boss dito? Opo, tita. T1 and only. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nakatira sa isang luma at maliit na bahay si Malin. At ang inay niyang si Aling Concepcion. Maagang naulila sa ama si Malin matapos mamatay si Mang Andres, sanhi ng tuberculosis. Nung siya'y nasa elementarya pa, paglalabang pangunahing trabaho ng kanyang ina. Malin, anak, kunin mo na nga ang mga sinampay. Mukhang ulan na ata. Utos ng kanyang ina. Opo, inay. Sagot naman ng dalaga. Dandahan ka sa pagkuha. Alam mo namang masela ng kliyente natin si Mrs. Castro. Baka mapagalitan tayo kapag nakakita yan ng kahit maliit na dumi sa kanyang mga damit. Mahigpit na bili ni Aling Concepcion sa kanyang anak. Matalinong bata si Malin. Nasa grade 12 na siya ngayong taon at nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa kanilang lungsod. Iba yung pagsisikap ang ginagawa ng ina para makapagtapos lamang ito, kahit high school man lang. Naipasok ko na po lahat ng mga damit. Pupunta muna ako kana, Aling Melly, upang bumili ng sardinas para sa tanghalian natin. Paalam nito. Sige anak, bumili ka na rin ng soft drinks. Medyo malaki kasi ang kinita ko kahapon. Sabi ni Aling Concepcion. Okay po. Tuwang-tuwang sagot ni Malin. Paminsan-minsan lang kasi siya nakakainom ng soft drinks. Karaniwan lang ay tubig ang iniinom niya kahit sa eskwelahan. Mabuti naman at nakabili ka rin ng soft drinks. Pangungutya ni Aling Melly, may-ari ng maliit na tindahan sa kanilang lugar. Malaki po kasi ang kinita ni inay kahapon. Paliwanag ni Malin, bagamat nasaktan sa sinabi ng matanda. Umalis na lang ang dalaga matapos itong magbayad. Ayaw niya nang humaba pang usapan nila. Chismosa kasi ito at mapanglait. Oh, bakit ang haba ng mukha mo? Usisa ng kanyang inay pagdating niya sa bahay. Kasi naman po, si Aling Melly, pati pagbili ko ng soft drinks ay pinapakialam niya. Pagsusumbong niya habang naiiyak. Hayaan mo na siya anak. Ganyan lang talaga siya. Darating din ang panahon na aangat din ang kabuhayan natin. Opo inay, basta manalig lang tayo lagi sa Diyos. Niyakap niya ng mahigpit ang mahal niyang ina. Ramdam niya kung gaano siya kamahal nito at yun ang nagbibigay ng lakas sa kanya upang patuloy niyang abutin ang kanyang pangarap. Papasok na po ako sa eskwela inay. Paalam niya kay Aling Concepcion na noon ay abala sa kanyang paglalaba. Ay, saglit lang anak. Ito kunin mo itong kakanin. Baunin mo na lang. Pahayag ng kanyang ina. Nako, huwag na po. Kainin niyo na lang yan. Mas kailangan mo ito. Paano ka makakapag-aral ng mabuti kung kumakalam ang iyong sikmura? Pamimilit nito. Hatian ko na lang po kayo. Hindi ko naman po kasi kayang ubusin ito. Busog na rin kasi ako. Sige anak. Iwanan mo lang dyan sa mesa yung sakin. Humayo ka na lang at baka maliit ka pa. Malapit nang magring ang bell nang makarating sa paaralan si Malin. Pumasok na lamang ito sa kanilang classroom at umupo. Good morning class. Bati ni Ginang Mendoza
sa kanyang mga estudyante. Nagawa niyo ba ang mga takdang aralin niyo? Tanong nito. Opo ma'am. Sabay na sigaw ng lahat. Maganda kung ganon. Magbibigay ako ng pagsusulit ngayon para malaman ko kung may natutunan sa lesson natin kahapon. Pahayag ng guro. Oh my, hindi ako nakapag-aral kagabi. Bulong ni Emma sa kanyang katabi. Mangopya na lang tayo sa pinsan mo, I'm sure. Nakapag-review yan. Mungkahin ng kaklase niya. Lumingon si Emma kay Malin. Malin, baka naman pwede mo akong tulungan sa pagsusulit natin. Ang dami ko kasing ginawang project kagabi, kaya't di ako nakapag-aral. Pagdadahilan nito. Sige, pero huwag kayong maingay. Kapag napansin tayo ni Ginang Mendoza ay malalagot tayo sa kanya. Sang-ayon niya. Salamat. Makakabawi rin ako sa iyo one of these days. Nagsimula na nga ang pagsusulit na ibinigay ng kanilang Filipino teacher. Sumunod naman si Emma sa kanilang napag-usapan. Sumabay ka na lang sa amin kumain sa recess mamaya para makabawi naman ako sa ginawa mong pabor para sa akin. Sabi ni Emma sa kanyang pinsan. Nako, wag na, okay lang yun. Sagot naman ni Malin. Sige na, samahan mo na kami. Pangungulit ni Emma. Oo na, pumapayag na ako. Matigilin niyang kadaldalan mo. Mamaya mabuking pa tayo sa ating ginawa. Sang-ayon naman ni Malin. Tulad ng napagkasunduan nila. Sa kantin kumain ng meriendang tatlo. Ano palang baon mo? Tanong ng kanyang pinsan. Kakanina binili ni Inay sa palengke. Sagot naman ni Malin. Nako, yan lang? Hindi ka mabubusog niyan. Pangungutya ni Emma. No wonder halos butot balat ka na. Dagdag pa nito. Namula ang mukha ni Malin, sanhi ng kanyang narinig. Kung dinala mo ako rito para insultuhin, aalis na lang ako. Galit na sabi ni Malin. Eto naman di na mabiro. Hindi ba pwedeng concern lang ako sa'yo kasi pinsan kita? Palusot naman ni Emma. Kaya nga kita niyaya na sumabay sa amin, di ba? Para naman makatikim ka ng masarap na merienda na kinakain namin. Dagdag pa nito. Di bali na lang Emma. Mas nanaisin ko pang kumain ng mag-isa kaysa maupo rito kasama ka. Sagot ng kanyang pinsan. Tuluyan ang lumayo si Malin sa kanyang kinaupuan. Umalis na siya ng kantin bitbit ang baon niyang kakanin habang pinagtitinginan siya ng ibang mga estudyante ron. Bakit kasi dito pa ako pinag-aral ni Inay? May public school naman na malapit sa amin. At least, doon ay kapantay ko lang ang mga kaklase ko sa antas ng pamumuhay. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi tulad ngayon. Grabe ang pang-insulto ng mga pinsan ko sa akin. Sabi pa niya. Malungkot na umuwi ng araw na yun ang dalaga. Ngunit hindi niya ito pinahalata kay Aling Concepcion para hindi ito labis na mag-alala. O anak, andyan ka na pala. Bati ng kanyang inay. Mano po, sabi ni Malin. Kumusta ang araw mo sa paaralan? Tanong nito. Natigilan siya saglit. Nag-isip itong mabuti bago nagkwento. Ayos lang naman po. Sagot niya. Kinain mo ba yung baon mong kakanin? Opo, masarap nga po eh. Magaling kung ganon. Sige sa ibang araw ay, yun ulit ang babaunin mo. Sige po inay. Sang-ayon niya kahit di payag ang kanyang isipan. Naupo na lang si Malin sa salas upang magpahinga ng ilang minuto. Nakamasid siya sa salamin na nasa lumang aparador. Ikaw Malin, bakit kasi kailangan mo pang magsinungaling? Ayan tuloy, kakanina naman ang baon mo sa susunod na araw. Sabi niya habang kinakausap ang kanyang sarili. Sa mihinang tono ng boses para hindi siya marinig ng kanyang inay. Pagtatawanan ka na naman ni na Emma at mga barkada niya. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Matuto ka kasing lumaban. Sagot naman ng isa pa niyang sarili. Huwag masama yun. Baka maapektuhan pang pagiging honor student mo. Kapag sobra na, dapat na itong kalusin. Naputol ang pagmumuni-muni ni Malin
nang bigla siyang tawagin ni Aling Concepcion. Magbihis ka na anak, tapos ay magsaing ka na. Malapit na ako matapos sa labahin ko. Utos nito. Opo inay, magluluto na po ako. Magiliw niyang sagot. Agad na siyang tumayo upang gawin ang pinapagawa ng kanyang inay. Makaranang ilang minuto ay abala ng kumakain ng hapunan ng mag-ina, pritong galunggong at kamote ang kanilang ulam. Habang nasa pagkainan sila ay minabuti ni Aling Concepcion na kausapin ang kanyang anak ukol sa nalalapit na pagtatapos nito sa high school. Ngayong magtatapos ka na sa high school, siguro ay nararapat na ipagtapat ko na sa iyo ang matagal ko nang dapat na sinabi. Pahayag ng kanyang inay. Ano po yun? Nagtatakang tanong ni Malin. Nakikita mo naman siguro ang antas ng pamumuhay natin sa ngayon, anak. Opo. At ang laki po ng pasasalamat ko sa ginagawa nyo. Ang lahat para itaguyod ang pag-aaral ko po. Sagot ng dalaga. Obligasyon ko yun bilang magulang mo, Malin. Dagdag ni Aling Concepcion. Kung malaki lang sanang kinikita ko ay kakayanin ko pang pag-aralin ka hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Inay, maintindihan ko kung sa ngayon ay hanggang high school lang matatapos ko. Ako na pong bahalang gumawa ng paraan para makapagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Marami naman pong scholarship dyan na pwede kong applyan. Salamat sa malawak mong pag-unawa, anak. Wala pong problema, inay. May iba pala ako. Di ba kaarawan mo na sa susunod na linggo? Usisa ni Aling Concepcion. Yes po. Bali ka, 18 kaarawan ko na po. Sagot ni Malin. Sige anak, gagawa ko ng paraan para may panghanda ka naman kahit konti. Tutulong po ako, inay. Maghanap po ako ng part-time job para makaipon tayo. Mungkahin ng dalaga. Total, nasa hustong edad naman na po ako. Sabi pa niya. Ikaw ang bahala, Malin. Sadya talagang napakaswerte akong may anak akong katulad mo. Hulog din kayo ng langit sa akin, inay. Kinabukasan ay nagpunta si Aling Concepcion sa kanyang kapatid na si Ella. Nagbabaka sakaling makakahiram ito ng pera para sa handa ng kanyang nag-iisang anak. Magandang umaga. Narito ba si Ma'am Ella nyo? Tanong nito sa katulo na sumalubong sa kanya sa gate. Kayo po pala. Pasok po kayo. Nasa may garden po siya. Tugon nito. Tumuloy na si Aling Concepcion. Nagtungo ito sa hardin. Ella? Mari ba kitang maabala? Sabi nito sa nakababatang kapatid. Oo ate, ikaw pala. Maupo ka. May kailangan ka ba? Sagot ni Ella. Oo sana. Kaaraw na kasi ni Malin sa susunod na linggo. Manghiram sana ako ng pera mo kung meron kang extra dyan. Nahiyang pahayag ng panganay niyang kapatid. Wala ate, pero may mungkaya ko sa'yo. Ano yun, Ella? Absent kasi yung labandera ko. Nagkataon naman na marami na kaming labahin. Kung gusto mo, ikaw na lang ang maglaban ng damit namin. Sige, pahayag ako. Basta lang may mahanda ang anak ko sa kaarawan niya. Sang-ayon niya. Gusto naman ni Aling Concepcion ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang kumapit sa patalim. Samantala, tuwang-tuwa naman si Ella na naisa niya ang kanyang ate. Lumalabas lang na mas makapangyarihan siya kasi meron siyang pera. Ingat ka sa mga mamahaling damit ate. Bili ni Ella. Oo, aayusin kong paglalaba. Pangako ni Aling Concepcion. Sa dami ng nilaban ay hapon nang matapos ang inay ni Malin. Pagod na pagod dito nang makarating sa bahay. Inay, bakit ngayon lang po kayo? Saan po kayo galing? Usisa ni Malin. Tubig anak, bigyan mo nga ako ng tubig. Pakiusap niya. Agad namang tumalima ang dalaga. Kinuhanan niya ng isang baso ng tubig ang kanyang ina. Ito na po inay, inom po muna kayo. Salamat Malin. Naupo munang matanda sa kahoy. Naupuan upang magpahinga saglit.
Nang mapansin ng dalaga na basa ng pawis ang ina, ay kumuha muna ito ng tuwalya at pinunasan niya ito. Saan po ba talaga kayo galing? Pangungulit ni Malin. Pumunta ako kina Tita Ella mo. Humihiram sana ako ng pera para sa birthday mo. Kwento ni Aling Concepcion. Bakit parang hapong-hapo kayo? Kasi bago ako bigyan ng pera ng tita mo ay pinaglabi niya muna ako. Paliwanag ng inay niya. Ano? Kinawa yun ng kapatid niyo? Wala talaga siyang respeto sa inyo. Galit na sigaw ng dalaga. Paras lang sila ng anak niyang si Emma. Mga mukhang pera at may itim ang budhi. Sabi pa niya, hayaan mo na sila anak. At least ay may panghanda ka na sa kaarawan mo. Sobra ka namang martyr, inay. Nainis na reklamo ni Malin. Ang dalaga na lang ang nagluto ng hapunan nila, sardinas at pritong itlog. Ito lang kasi ang kaya nila dahil nagtitipid sila para sa handa niya. Nang gabing yun ay di makatulog si Malin. Nag-iisip ito ng paraan kung paano siya makakatulong sa kanyang ina. Ayaw ko nang maulit pang pagmamalupit ni Tita Ella sa aking inay. Bukas na bukas ay maghanap ako ng trabaho. Bulong niya sa kanyang sarili. Maagang nagising si Malin kinabukasan. Nagluto muna siya ng almusal para sa kanyang inay bago umalis. Linggo ng araw na yon, kaya dumaan muna siya sa simbahan upang humingi ng blessing sa paghanap niya ng trabaho. Halos mapudpud ng sapatos na suot niya bago siya nakakita ng trabaho na maaari niyang pasukan. Isang siya pang nangangailangan ng online seller. Nabasa ko na po sa harapan ng shop niyo na naghanap po kayo ng online seller. Gusto ko po sana mag-apply. Sabi niya sa babae na nakatoka sa information table. Ilang taon ka na ba, Iha? Tanong nito. 17 na po. Pero birthday ko na po sa susunod na linggo. Magilaw na sagot ng dalaga. Marunong ka bang gumamit ng messenger? Ay, opo. Alam na alam ko pong gamitin yon. Masayang pahayag ni Malin. Sige, bumalik ka na lang dito sa Monday. Kakausapin ka muna ng boss namin. Utos ng receptionist. Anong oras po ako dapat pumunta? May klase po kasi ako sa araw na yon. Dumiretso ka na lang pagkatapos ng klase mo. Malapit lang naman ang paaralan nyo dito, di ba? Opo, kaya ko pong gawin yon. Maligayang umuwi ng bahay si Malin sapagkat may maganda siyang ibabalita sa kanyang inay. Para makatipid sa pamasahe ay naglakad na ito papunta sa paradahan ng tricycle. Habang papauwi ito ay kinukwenta niya na kung magkanong sasahurin niya. Okay na sana ang lahat. Ngunit isang pangyayari ang babago sa takbo ng kanilang buhay. Inay? Inay! May good news po ako! Balita ni Malin sa kanyang inay. Ano yun, anak? Mukhang napakahalaga ata niyan at excited ka pang magbalita. Tanong ni Aling Concepcion. May trabaho na po ako. May trabaho na po ako. Sabi ng dalaga. Ha? Paano pag-aaral mo niyan? Hindi kaya ito maapektuhan? Pag-uwian lang naman po ako papasok sa trabaho. Saka, 1 hanggang 2 oras lang po siya araw-araw. Paliwanag niya. Okay lang kung ganun. Basta huwag mo hayaan na bumaba ang grades mo dahil dyan. Graduating ka pa naman. Bili ng inay niya. Huwag po kayong mag-alala. Makukuha ko po yan sa tamang time management lang po. Kinabukasan ng Lunes. Pagkatapos ng kanyang klase ay nagtungo na si Malin sa shop kung saan siya nag-apply kahapon. Andun ang manager na naghintay sa kanya. Oh, Iha, ikaw ba yung sinasabi ng receptionist ko na bago naming online seller? Tanong nito sa kanya. Opo sir, ako po yun. Sagot ni Malin. Tamang-tama, kakaresign lang nung isa kong empleyado. Ikaw nang papalit sa kanya. Sabi pa ng may-ari. Talaga po? Ibig bang sabihin, tanggap na po ako? Paniniguro ni Malin. Yes, ngunit bago ka magsimula, kailangan mo munang mag-training. Paliwanag ng kanyang kausap. Sige po, mabilis naman po akong matuto.
Maganda kung ganun. Ito nga palang isusuot para sa online selling. Ipinakita ng manager ang isang damit na maikli at seductive ang dating. Nagulat si Malin sa kanyang nakita. Para kasi katulad ito ng mga napapanood niya sa YouTube na pang-aabuso sa mga kababaihan. Bakit kailangan ko pong isuot yan? Usisa niya. Kasi beauty products ang binebenta natin. Paano ka makakaakit ng customer kung ganyan ang suot mo? Makinis naman natang balat mo at wala kang peklat, di ba? Pangungulit ng manager habang sinusubukan itong hipuan ng magandang dalaga. Noon na nanlaban si Malin, bigla niyang itinulak ang lalaki at nagtatakbo siya palabas ng shop. Tumakbo siya ng mabilis upang makalayo agad doon. Ang babastos nila. Sinasamantala nilang kahirapan ng mga estudyanteng katulad ko. Umiiyak niyang sinabi sa kanyang sarili. Nandidira ako sa sarili ko. Ngayon lang ako nahipuan ng lalaki. Dagdag pa niya. Iyak nang iyak si Malin. Pakiwari niya ay naabuso ang kanyang pagkababae. Nagtungo muna siya sa isang sulok ng plaza upang magpalipas ng sama ng loob. Ayaw niya kasing umuwi kaagad at baka makalata ang kanyang inay. Ayaw niya kasi itong nag-aalala. Gumagabi na nang umalis siya at nagpa siyang sumakay na ng tricycle. O anak, andyan ka na pala. Baka nagugutom ka na. Pag-aalala na Aling Concepcion, hindi agad nakasagot ang dalaga. Dinaramdam pa niya kasi ang nangyari. Bagay na halata ng kanyang inay. Malin? Okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong nito. Wala pa ring imik ang kanyang anak. Malin, anak. Niyugyug ni Aling Concepcion ang balikat niya. Nung lang natauhan si Malin, bigla na lang itong napahagulhol sa kanyang inay. Anong nangyari? May masama bang nangyari sa'yo? Inabuso pa ako, inay. Sinubukan akong hipuan ng manager ng shop na kung saan ay magtatrabaho sana ako. Sumbong niya. Ano? Manyak atang amo mo. Opo, at gusto pa niya na magsuot ako ng malaswag damit habang nagbebenta online. Dugtong pa niya. Nagalaw ka ba niya? Paniniguro ni Aling Concepcion. Hindi po, inay. Nakatakbo po kasi ako agad. Mabuti naman kung ganun. Sinabi ko naman kasi sa'yo na ako nang bahala sa paghanap ng pera. Ayaw mo naman makinig sa akin. Akala ko po kasi mababait ang mga tao. Marami pa rin palang mga salbahe. Hayaan mo na. Ang mahalagay, walang masamang nangyari sa iyo, anak. Niyakap ng matanda si Malin at hinaplos nito ang kanyang ulo upang gumana ang kanyang pakaramdam. Pumasok muna sa kwarto ang dalaga. Nagpalit ito ng kasuutan at nagtungo sa banyo upang maligo. Nais itong burahin ang magungot na dulot ng panghihipon ng lalaki. Pagkatapos siyang maligo ay kumain silang mag-ina ng hapunan. Yaya? Yaya. Tawag ni Emma sa kanilang katulong. Ipagtimpla mo nga kami ng juice ng mga kaibigan ko. Utos niya rito. Agad namang sumunod ang hamak na utusan. Alam niyo ba, girls? Nanggaling dito ang inay ni Malin. Humiram siya ng pera para sa birthday niya kay Mami. Kwento niya sa kanyang mga kaibigan. Talaga? Gulat na tanong ni Kyra. Sure, lala. Kaso, smart ang mom ko. Pinahirapan niya munang maglaba ang inay niya bago niya ito binigyan ng pera. Pagmamalaki ni Emma. Oh my, napaka-poor naman nila. Una, malagkit ang baon sa school. Ngayon naman, nanghiram ng pera para sa ambisyosa niyang anak. Nagusto pa atang magdibus sa isang malaking hotel. Pangungot siya ng isa pa niyang kaibigan. Well, siyan pa lang ay nakikita niyo na. Mas makapangyarihan ka kapag marami kang pera. Walang binatbat ang pagiging matalino. Pagbibida pa ni Emma sa mga kaklase. Agree kami dyan. Kaya nga ikaw ang kaibigan namin at hindi siya. Sang-ayon ni Kyra. Natigil lang ang kanilang usapan nang dumating ang kanilang merienda. Naging sunod-sunuran ang mga kaibigan ni Emma sa kanya, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pagpaprank sa kanyang pinsan na si Malin.
Isang araw sa eskwela ay may naisipang gawing kalokohan si Emma sa kanyang pinsan. Malin, halika dito. Maupo ka sa tabi ko. Anyaya ng spoiled na dalaga. Huwag na. Okay na ako rito. Sagot naman ng kanyang pinsan. Sige na, dito ka na. Ipapahiya mo ba ako sa harap ng mga kaibigan ko? Napatigil saglit si Malin. Tinaglaon ay pumayag na rin ito. Ayan, kung ganyan ka ba naman lagi, edi magkakasundo tayo. Sabi ni Emma. Lingid sa kaalaman ni Malinay, may idinikit na kapirasong papel sa likod nito. Napansin na lamang niya ito nang pinagtatawanan siya ng mga nakakasalubong habang naglalakad siya papunta sa kanilang classroom. Wow! Anak ng labandera! Natatawang sigaw ng isang classmate nilang lalaki. How poor ka naman! Paano ka nakapag-aral dito kung anak ka lang ng labandera? Dagdag pa ng isa pang estudyante. Dahil sa mga narinig, sinubukan ni Malina kapain ang kanyang likod at doon niya nakuha ang papel na inilagay ng kanyang pinsan. Nakasulat doon ng mga katagang. Ako si Malin, anak ako ng labandera. Kahit naiinis siya ay di nagawang kalabanin si Emma. Alam naman niya kasing walang pupuntahan ang kanyang gagawin. Baka siya pa nga ang mag-guidance. Ayaw niya na maging dahilan pa ito para matanggal siya sa honor roll ng kanilang klase. Pinili na lamang niya ang manahimik ukol sa insidente. Nakakainis na talaga sa Emma. Tingin niya sa sarili niya ay isang Diyos. Ang makaklase ko naman sunod-sunuran sa kanya. Mga tanga. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad na pauwi mula sa kanilang eskwelahan. Samantala, si Aling Concepcion naman ang sumubok maghanap ng trabaho. Nagpunta ito sa bahay na dinalalaman ni Malin. Ate, baka may bakante kayo dyan. Kahit tagahugas mo lang ng pinggan o tagaluto. Tanong niya sa babaeng nakaupo sa likod ng kaha ng isang karenderya sa bayan. Pasensya na po, Ale. Kahit meron po. Hindi po kami tumatanggap ng matandang empleyado. Baka kasi sa katandaan niyo ay makabasag pa kayo ng pinggan at maging perwisyo pa sa negosyo namin. Pangungutya nito kay Aling Concepcion. Sige po, salamat. Napahiyang sagot niya. Naglakad muli ang matanda hanggang sa makarating siya sa isang pwesto na nangangailangan naman ng sales clerk. Magandang umaga po. Naghahanap po ba kayo ng tindera? Usisa niya. Tinignan siya mabuti nang napagtanungan niya bago ito sumagot. Ilang taon na po ba kayo, Ale? Tanong nito. 53 anyos na ako, iha. Sagot naman niya. Kaya niyo po bang tumayo ng matagal habang nag-aalok ng aming mga paninda? Lahat po kakayanin ko. Bigyan niyo lang po ako ng trabaho. Ano po bang natapos niyo? Elementarya lang. Mahirap lang kasi ang magulang ko. Kaya't hanggang doon lang ang kinaya nila. Paglalahad niya. Nako, sorry Ale. High school graduate po ang hanap namin. Baka kasi mahirapan kayo sa pagkwenta. Sabi ng kausap. Okay po, pasensya na po sa abala. Sagot naman ni Aling Concepcion. Nalulumong lumabas ng department store ang matanda. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga oras na yon. Mabuti na lang may nakuha akong kahit konting pera kay Ella. May handa ko na rin ng simpleng pagkain ng aking anak. Inay, andito na po ako. Tawag ni Malin. Pero walang sumasagot. Asan po kayo? Nang wala pa siyang marinig na tinig ng kanyang inay, aburido na siya. Saan naman kaya nagtungo si inay? Tanong niya sa kanyang sarili. Nung huling beses na ginawa niya ito ay, sa tita Emma niya ito nagpunta. Subalit binigyan na siya ng pera ng mga ito. Hindi pa sapat ang panginsultong ginawa ng sarili niyang kapatid. Pagpapatuloy niya, lalabas na ulit sana ng bahay si Malin nang makita niya sa kabilang bakod ang kanilang kapitbahay. Nakita niyo po bang lumabas ang inay ko? Usisa niya rito. Hindi siya pinansin nito. Nagbibingi-bingihan at nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Nawawala kasi siya. Baka ka ako napansin niyo na lumabas? Sa wakas ay napilitan na itong sumagot dahil sa kakulitan ni Malin. Alam mo, iha, hindi ko ugali ang mangialam sa buhay ng may buhay.
Kung lumabas mo ng bahay ang inay mo, ay wala akong pakialam. Problema mo na yan, sakaling siya ay mawala at di na makabalik sa inyo. Sagot ng kausap. Malay mo may tanggap na labadang inay mo. Kahit na nainis sa sinabi ng kanyang kapitbahay, ay magalang pa rin nagpasalamat siya rito. Salamat na lang po. Antayin ko na lang po siya dito sa may labasan. Pahayag niya. Mabuti pa. Mas maigi ang naisip kesa sa inistorbo mo ako rito. Mataray na sabi ng babae. Nagpalit muna ng pambahay ang dalaga bago ito lumabas ulit ng bahay. Ilang minuto pang dumaan bago dumating si Aling Concepcion. Saan po kayo galing? Kanina pa po ako rito. Tanong ni Malin sa inay niya na noon ay kababa lang ng tricycle. Sa bayan anak. Sabi ng kanyang inay na hinihingal naman sa pagod. Ano naman ang ginawa niyo roon? Huminga muna ito ng malalim bago ito muling nagsalita. Sinubukan ko kasing maghanap ng trabaho. Kaso sa isa ay walang tumanggap sa akin. Paglalahad niya. Ikaw talaga inay. Sinabi ko naman sa inyo na ako na lang bahala sa bagay na yan. Ayaw ko sina mapahama ka anak. Nagkalat ang mga masasamang loob sa paligid. Nakalimutan mo na ba ang muntik nang gawin ng manager na pinag-applyan mo dati? Pananakot nito. Tara na nga sa loob. Alam ko na napagod kayo, kaya ako munang maghanda ng makakain natin. Salamat anak. Sabi ng inay niya habang pilit na hinahabol pa rin ang kanyang paghinga. Nang sumunod na araw ay isang kaganapan ang muling susubok sa katatagan ng kanilang dibdib. Ang pagnanais ni Aling Concepcion na mabigyan ng magandang birthday party ang anak ay sumubok ito muli na maghanap ng trabaho. Sir, baka naman pwede niyo akong bigyan ng trabaho. Pagmamakaawa niya sa may-ari ng grocery. Kaya tag-ayos lang po ng mga paninda. Okay na po sa akin yun. Sabi pa niya. Patanda na po kayo. Magiging alagain ko lang po kayo kapag nagkataon. Pagtatanggi ng lalaki. Nakayo kong nilisan ng matanda ang grocery. Nagpatuloy ito ng paglalakad sa ilalim ng mainit na araw. Nang makaramdam ng pagkauhaw, ay humingi ito ng tubig sa nadaan ng karinderya. Bigo naman itong makahanap ng trabaho dahil dito ay nagpasya na lang itong umuwi ng bahay. Naglalakad na siya noon papunta sa parada ng tricycle ng isang trahedyang naganap. Hold up ito. Huwag kang kikilos ng masama. Kundi, lalagyan ko ng gripo ang tagliran mo. Utos ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Ibigay mo sa akin ang wallet mo kung ayaw mo masaktan. Huwag naman po. Panggastos ko po yan sa birthday ng anak ko. Pagmamakaawa niya sa hold-upper. Wala akong pakialam sa birthday ng anak mo. Basta iabot mo sa akin ang wallet mo. Kundi malilintikan ka sa akin. Galit na sabi ng lalaki na may dalang kutsilyo na nakaumang sa likod ni Aling Concepcion. Mangyak-ngyak na ibinigay nito ang wallet sa kanya. Nang makuwang pakay ay umalis ng hold-upper. Mabuti na lang at may naitabi na pamasahe ang matanda. Kung hindi ay naglakad dito po uwi sa kanilang bahay. Habang nasa tricycle ay di niya maiwasan ng mag-alala. Nang hinayang sa perang nakuha sa kanya, pera na sanay nadagdagan na lang niya para sa handa ni Malina, 18 niyang kaarawan. Sana ako kuha ng perang pamilit na nahold up sa akin. Hindi na ako pwedeng lumapit muli kay Ella. Baka ipahiya na naman ako noon. Bulong niya sa kanyang sarili habang humihikbi. Wala na nga akong nakitang trabaho na wala pang kakarampot na perang iniipon ko. Sabi pa niya. Pagdating sa bahay ay parang ninghina na naupo siya sa salas nila. Tahimik na pinagmamasdan ng mga muebles na nakapalibot rito. Noon niya napansin ng isang antigong aparador. Minana pa yun ng ama niya sa kanyang lolo na ipinamana sa kanya. Siyempre namang wala pa si Malin, kaya't minabuti ni Aling Concepcion na tignan ang kabuuan ng cabinet. Okay pa naman siyang tignan. Wala pang bulok at mukhang matibay pa. Pwede ko pa itong ibenta sa magandang halaga. Sabi niya sa sarili. May alam akong junk shop dyan, sa may kanto. Siguro ay magugustuhan niya ito. Sana'y di niya ako baratin. Tiyari sa magandang kahoy ang cabinet nito. Ilang dekada na rin itong pangmamayari ng pamilya ko.
Kailangan namin ng pera ng anak ko. Maintindihan siguro ng aking ama kong bakit ko ito ibebenta. Ininspeksyon ni Aling Concepcion ng cabinet nang bigla na lang dumating. Inay, anong ginagawa niyo dyan sa tabi ng aparador? Tanong nito habang nasa bungad pa lang siya ng pintuan. Wala anak. Tinitingnan ko lang itong muebles na minana ko pa sa aking lolo. Maganda pa siya, di ba? Sagot niya. Oo, inay. Mukha siyang mamahalin. Sang-ayon ni Malin. May dapat ba akong malaman, inay? Nakakagulat na usisan ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Kasi sa nakikita ko, mukhang may balak kayong ibentang kabinet na yan. Hindi ko siya ibebenta. Hinahangaan ko lang ang pagkakagawa niya. Pagsisinungaling niya sa anak. Inay, ilang taon na po tayo magkasama. Kilalang kilala po natin ang pag-uugali ng isa't isa. Napaisip si Aling Concepcion sa tinura ng anak. Mukhang may nalalaman nito sa nangyayari sa kanya kanina. Magsasalita na sanang matanda, ngunit naunahan na siya ni Malin. May nakapagsabi sa akin na nakita kayong umiyak pagbaba niyo ng tricycle. Nagulat ako sa narinig ko, kaya't minabuti ko na lang na tanungin kayo upang maliwanagan ang isip ko. Oo, Malin, tamang nabanggit nila sa'yo. Nahold up kasi ako nung nasa bayan ako habang pauwi galing sa paghahanap ng trabaho. Nakuha niya lahat ng perang pinaghirapan kong ipunin para sa kaarawan mo. Sa pag-iisip ko kung saan nakukuha ng pamalit na pera ay napansin ko ang lumang kabinet na ito. Mabuti at hindi ka po niya sinaktan. Nag-aalalang tanong ng dalaga. Sa awa naman ng Diyos, hindi. Wala ko ni isang sugat. Ugalos. So anong balak niyo ngayon dito sa mana mo, inay? Ibebenta ko sana siya dyan sa may junk shop sa kanto. Baka sakaling makakuha tayo ng magandang halaga ng pera na sasapat sa gagastusin natin. Kailangan mo ba talagang ibenta ito, inay? Wala bang ibang paraan? Nagawa na natin ang lahat, anak. Sa totoo lang po ay, di ko ninanais ang magarbong birthday. Sapat na po sa akin ang simple lang, basta't kasama ko kayo at mga malalapit kong kaibigan. 18 kaarawan mo, Malin. Nararapat lang na paghandaan natin ito ng mabuti sapagkat minsan ito darating sa buhay mo. Naintindihan ni Malin kung gaano siya kahalaga sa kanyang mahal na ina. Handa niyang isakripisyo ang lahat para lang sa kanya. Kayo na po ang bahala. Kung sa tingin po ay makakatulong ang gagawin natin ay okay lang po sa akin. Naiiyak niyang sabi. Salamat anak at naliwanagan ka ukol sa nais kong nangyari. Sinimulan na mag-inang paglilinis sa kabinet. Inalis nila ang mga pinaglumaan nilang damit at nilagay na lamang ang mga ito sa kahon. Nagpupunas noon si Malin nang may mapansin itong kapiraso ng papel na nasuksok sa loob ng kabinet. Agad naman niya itong kinuha upang matignang mabuti. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Isa pala itong titulo ng lupa. Dito pala nilagay ng kanyang lolo ang papeles na nagpapatunay na may minanang malawak na lupain ng kanyang ina. Inay! Inay! Halika po rito. Tingnan niyo po itong papel na nahanap ko. Masayang tawag ng dalaga kay Aling Concepcion. Anak, titulo ito ng lupa. Gulat na sabi ng kanyang inay. Opo, sinasabi po rito na pinamanahan kayo ni Lolo ng 100 at 20 hektarya ng lupain malapit sa may bundok. Pahayag ni Malin. Ibig sabihin, mayaman na tayo, inay. Sigaw niya. Teka anak, huwag ka munang magpaksaya. Kailangan nating makatiyak na legal ngang dokumentong ito. Tama ka po. Bukas na bukas din ay magtungo tayo sa munisipyo upang malaman natin kung ito nga'y totoo. Mungkahin ni Malin. Huwag ka rin masyadong maingay at baka marinig ka ng ating mga kapitbahay na marites. Opo, inay. Excited lang po kasi ako. Kaya po ako napasigaw kanina. Anak, ito ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Hindi lang magharbong party ang maibibigay ko sa'yo. Makapag-aral ka pa sa kolehiyo. Sabi ng kanyang ina. Yes po. Ito na nga po ang sagot ng Diyos sa mga dasal natin. Hindi na napigilan ni Aling Concepcion ang maiyak sa tuwa. Sa wakas ay, gaganda na rin ang buhay nilang mag-ina. Mga pagsubok lamang pa lang, mga pinagdaanan nilang hirap.
nasa kamay nila ngayon ang papel na magpapaunlad sa kanilang kabuhayan. Nang sumunod na araw ay ipinasuri nila ang titulo sa munisipyo na patunayan nila na kay Aling Concepcion ng malaking lupa na nakasaad rito. Pinuntahan nila ito upang makita ang lawak nito. Ginamit muna nila ang naipong pera ni Malin upang magawa ito. Ano kayang magandang gawin sa lupang ito, anak? Tanong ni Aling Concepcion. Patayuan po natin ng resort, inay. Napakaganda po ng lugar na ito at sigurado akong dadayang mga turista rito. Mungkahin ni Malin. Tama ka, ngunit wala tayong sapat na pera sa ngayon para gawin yun. Isang lapo natin sa bangkong lupain. Gagamitin natin yun para sa ipagpapatayo ng resort at karinderya sa bayan at sa iba pa nating pangangailangan. Paliwanag din dalaga. Maganda yung naisip mo, anak. Nang sa gayon ay patuloy pang lalago ang pera natin. Sang-ayon ng kanyang inay. Ganun na nga ang ginawa ng mag-ina. Para hindi makalata ang mga kapitbahay sa biglaan nilang pagyaman ay nagtayo sila ng maliit na karinderya sa bayan. Ang pagpapalakad noon ang pinagkakaabalahan ni Aling Concepcion. Doon na rin ginanap ang 18 kaarawan ni Malin. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Ilang buwan matapos nun ay graduation na nila Emma. Muling nagpang-abot ang magkapatid. Kumusta ka na, Ate Concepcion? Bati ni Ella. Okay lang naman ako. Ikaw, kumusta ka ha? Tanong naman ito pabalik sa kapatid. Eto, maganda at mayaman pa rin. Pagyayabang niya. Ganun ba? Congratulations pala. Magtatapos na rin sa wakas sa Emma. Oo nga eh. Ikaw nga ate, mabuti at na pagtapos mo ng pag-aaral si Malin, kahit labandera ka lang. Pangungot siya nito. Sa awa ng Diyos ay, nagawa ko naman. Pakumbaba niyang sagot. Saan pala mag-aaral si Emma? Sa Maynila siya magkokolehiyo. Naroon kasi ang magagaling na universidad. Si Malin, mag-aaral pa ba siya? Oo, sa palagay ko ay dito lang sa ating probinsya. Ang sa akin kasi ay wala sa universidad ang ikakagaling ng bata, kundi kung talagang matalino siya talaga. Patutsada niya kay Ella. Nang wala nang maisagot ay nagpaalam na ito sa kanya. Nagsimula ng graduation ceremony. Itinanghal na valedictorian ng kanilang batch si Malin. Samantalang si Emma ay wala man lang nakuha kahit isang award. Duman ang mga taon. Nag-aral sa Maynila si Emma, ngunit si Malin ay pinag-aral ni Aling Concepcion sa Singapore. Itinago nila ito sa kanyang tita at mga kapitbahay para di sila makahalata ng mayaman na sila. Nagtapos ng kursong tourism si Emma at si Malin naman ay kumuha ng business management dahil sa masipag ito mag-aral. Nag-doctorate ito at ngayon ay isa ng ganap na doktor sa business administration. Nagpa siya nang umuwi ng Pilipinas si Malin. Kailangan niya na kasing tulungan ng kanyang inay sa pagpapatakbo ng kanilang resort. Hello inay, kumusta na po kayo dyan? Bati ng dalaga sa kabilang linya ng telepono. Malin, ikaw pala, eto okay lang naman. Sagot ng matanda. Ang resort po natin, malakas pa rin. Sa katunayan nga ay, nag-post ako sa social media na nangangailangan tayo ng administrative staff para makakatulong sa pag-aasikaso ng mga nagdadagsaang turista. Pagbabalita ni Aling Concepcion. Magandang balita po yan, inay. Ibig sabihin nun ay, unti-unti nang nakikilala ang ating resort sa buong mundo. Sabi ni Malin. Siya nga po pala, bago ko makalimutan, sa susunod na linggo ay uwi na ako sa Pinas. Tapos na rin kasi ako sa training ko rito. Kaya't naisip ko na makabubuti para sa atin na andyan ako upang matulungan ko kayo sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Salamat naman anak at darating ka na rito. Gusto na rin kasi kita. Naglalambing na pahayag ng kanyang ina. Opo, naiintindihan ko. Ganun din po ako sa inyo. Sige po, tatawag na lang po ako ulit kapag nasa airport na ako. Paalam ni Malin.
Isang sorpresang ginawang pagbiyahe ni Malin pabalik ng Pinas. Ang buong akala ni Aling Concepcion ay matagal pa itong darating. Yun pala'y nasa Singapore airport niya ito nang tumawag siya. Gusto niya kasing surpresahin ng kanyang inay at mga empleyado roon. Ito ang magandang pamamaraan upang malaman niya paano magtrabaho ang kanyang mga tauhan. Likas na kasi minsan ng mga trabahador ay magbalat kayo na masipag at may malasakit sa kumpanya kapag alam nila na nasa paligid lang ang mga may-ari. Magandang hapon, magkano po ang entrance fee? Tanong ng isang di katangkarang babae sa crew na naka-assign sa main gate. Bali 200 pesos po sa adult at 100 naman po sa bata. Sagot nito. Kasama na po ba ro ng paggamit ng mga amenities ng resort tulad ng swimming pool at restaurant? Yes ma'am. Sige po, saan ba ako pwedeng magbayad? Sa akin po, cash po ba o cashless? Okay lang ba kung credit card ang gamitin ko? Opo, tumatanggap din po kami yan. Ito ang card ko. Iniabot ni Malin ang kanyang credit card sa binata. Nagulat ito nang mabasa ang pangalan na nasa card. Mang Malin, kayo po pala? Sorry po at siningil ko po kayo. Paghingi ng paumanhin ng crew. Iho, wala kang nagawang kasalanan. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Salamat po. Hanga ako at ang galing mo. Isa lang sanang hihilingin ko. Ano po yun, ma'am? Huwag mo munang ipamalita rito na narito na ako. Tahimik ka lang muna. Noted po, Miss Malin. Ipinasok na ng dalagang kanyang sasakyan papasok sa kanilang resort. Ipinark niya yon sa tagong bahagi ng parking area upang hindi ito mapansin ng mga empleyado niya. Bumaba na siya suot ang kanyang bandana. Sunod niyang pinuntahan ay ang reception area. Nagkunwari itong guest para masubok niya ang husay ng tauhan na nakatalaga doon sa kanyang trabaho. Hi there. Can I get a reservation for 2-night stay dito sa resort niyo? Tanong niya sa receptionist dahil bago ito. Hindi yan namumukha ng CEO. What type of room would you like to have, ma'am? Sagot nito. Is there any single room available near the pool? Mahilig kasi ako mag-dive swimming. Meron po. How much would it cost me? The room cost 1,500 per day po. Great, I'll take it. Sang-ayon niya sa magandang dalaga. Ibinigay nito ang susi sa kwarto niya pagkatapos nitong mag-fill up ng registration form. Huli na nang malaman ng receptionist na siyang CEO ng resort. Sorry po ma'am, hindi ko po alam na kayo palang CEO ng resort. Paghingi nito ng paumanhin. It's okay, ginawa ko yon para makita ko gaano kayo kagaling sa paggawa ng inyong trabaho. At aaminin ko na impress ako sa ginawa mo kanina. Keep it up, sabi ni Malin. Salamat ma'am. Dumiretso na siya sa opisina ng kanyang inay upang surpresahin ito. Nang makita siya ay para itong nakakita ng multo. Malin? Ikaw ba yan? Sigaw niya. Biglang napatayo si Aling Concepcion sa kanyang kinaupuan. Opo inay, ako po ito si Malin. Sagot naman niya. Akala ko sa susunod ka pa na linggo darating. Gusto kitang surpresahin inay. Kaya ito na ako. Ikaw talaga anak. Muntik na tuloy mahimatay sa pagkagulat ng buksan mong pintuan ng opisina ko. Teka, bago tayo magtsikahan, kumain ka na ba? Baka nagugutom ka na. Ako nga po miss ko na yung luto nyo. Sige, saglit lang at ipagluluto kita ng paborito mo. Utusan nyo na lang ang chef natin, inay. Gusto ko yung pasyal mo muna ako dito sa resort. Lambing niya kay Aling Concepcion. Okay anak, kung yan ang gusto mo. Nilibot ang mag-inang kanilang resort. Nakita ni Malin kung gaano na ito ka-improve mula nung una niya itong nabisita. Maligaya siya na malayo na sila sa uri ng pamumuhay meron sila noon. Limot na nilang mapait nilang nakaraan. Subalit ang tadhana ay sadyang mapagbiro. May dalang tao mula sa kanilang nakaraan. Ang pilit namang manggugulo sa kasalukuyan. Ma, what's taking you so long to prepare? Just in case you have forgotten. We are going to my interview at the Mountain Haven Resort at malilate na ako dahil sa inyo. Pagmamaktol na sabi ni Emma. Alam ko, pero kahit interview lang yung pupuntahan mo doon,
Still, kailangan mukha akong maganda. Malay mo may makita akong amiga sa resort na yon. Ayaw kong mapahiya. Sagot ni Mrs. Ella Montimayo, isang sosyalerang middle-aged na babae na ina ni Emma. Hay nako, wala akong pakialam dyan. Kapag di ka patapos sa loob ng 5 minuto, iiwan na talaga kita. Malayo pang biyahe natin. Oo na, eto na ako. Yaya, pabukas ng gate. Alis na kami ni Mommy. Utos ni Emma sa kanilang katulong. Teka, before we go, hindi ba't kasama mo dapat sa interview neto si Ate Gloria mo? Umalis na sa ate ma. Nauna na siya kasi ang kupad mo raw. That's why we are using my car. Sayang, edi sana nakatipid na ako sa gas. Along the way naman sa pupuntahan ni Ate Gloria yung resort. Naiinis na paliwanag ni Emma. Maya't maya lang ay nasa daan ang dalawa. Ma, ako lang papasok sa opisina ng HR. Kayo, you can go anywhere you like sa loob ng resort. Basta huwag ka lang gagawa ng iskandalo. Bili ng anak niya. Ako? Gagawa ng gulo? Depende naman ata yan kung babastusin ako. Pagtatanggol ni Ella sa kanyang sarili. Mangako ka sa akin. Kasi kapag gumawa ka ng eksena, it could jeopardize my chances of getting hurt. Makulit na pahayag ni Emma. Oo na, promise. Makaranang kalahating oras ay nakarating na sila sa main gate ng resort. Doon nakita ni Emma at Mrs. Ella. Naubod ng ganda nito. At world class ng dating. Anak, this is such a nice resort. Tignan mo, sa labas ba lang, mapapansin mo na ang mga amenities na hindi mo makikita kahit saan. Excited na sabi ni Ella. Yes, ma. This is the resort na gagawin kong lahat to work dito. Just imagine kung magkano ibibigyan nilang sahod sa akin. Pagmamayabang ni Emma. Sigurado naman na makukuha ka. You are so gorgeous at matalino pa. Graduate ka pa sa isang university na para sa mayayaman lang. O ayan, papasok na tayo sa gate. Tandaan mong sinabi ko Yes, ma'am. Pabirong sagot ni Ella sa anak na lalong nagdagdag sa stress na nararamdaman nito ng mga oras na yon. Pinarada ni Emma ang kanyang BMW sa parking lot ng resort. Bumaba na silang mag-ina at naglakad patungo sa reception area. Mommy, maupo ka na lang dyan sa lunch area. Pupuntahan lang sa opisina ng HR upang sabihin na andito na ako for my interview. Mungkahin ng dalaga. Naglalakad siya na parang modelo sa ibabaw. Nagrampa. Nang bigla siyang nabangga ng waiter na may dalang baso ng juice. Nabuhusan ng damit niya na siya namang ikinasira ng kanyang itsura. Ano ba yan? Bulag pa. Sigaw niya sa kawawang waiter. Sorry po ma'am, hindi ko po sinasadya. Paghingi nito ng paumanhin. Next time, tingnan mo yung dinadaanan mo. Hindi yung kung saan-saan. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po. Ito po ang panyo ko. Punasan ko na lang bahagi ng damit niyong nabasa. Never mind. Don't touch me. Ano ka manyak? Sa kinaupuan niya, narinig ni Ella na nagwawalang anak. Agad siyang tumayo at nilapitan ito. Anong nangyayari dito? Galit na sabi niya. Ito kasing tangang waiter na ito. Binasang mamahalin kong damit. Ang pangit ko na tuloy. Pagsusumbong ni Ella. Ikaw, alam mo ba kung magkanong damit na suot niya? I'm sure ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Pahayag ng mami niya. Pagsisihan mong ginawa mong ito. Asan ang manager niyo? At ira-report kita. Dagdag pa niya. Palingalingan ng tingin si Miss Emma. Hanggang sa may mapansin siyang isang dalaga na pamilyar ang mukha sa kanya. Malin? Ikaw nga ba yan? Bulyaw nito. Tingnan mo nga naman kahit mamahalin pang damit mo, itsurang mahirap ka pa rin. Patuloy na pambubuas ka niya. Oh, kayo po pala, Tia Ella. Hindi ko kayo nakilala. Kulubot na kasi ang mukha niyo. Pabirong bati ni Malin. Abay, ang galing mo pang sumagot Teka, anong ginagawa mo rito sa mamaling resort niya ito? Naghanap ka ba ng mabibiktima? Pangangatsaw ng kanyang tiyahin. Sasagot na sana si Malin nang lumapit sa kanyang sekretarya. Miss Malin, excuse me po.
Papipirmahan ko lang po sana itong request letter natin, sabi nito. Ngumiti lang ang dalaga at pinirmahan niya ito. Sino ka ba rito? Bakit kinakailangan kang lapitan ng babaeng yun? Tanong ni Ella. Tita, huli ka na nga sa balita. Ako lang naman ang CEO ng resort na ito. I own this place. What? Ikaw ang boss dito? Opo, tita. The one and only. Nagatinginan ng mag-ina. Alam nila na walang pag-asa na matanggap si Emma sa lugar na yon. Ngunit nagkamali sila ng hinala. Miss Emma, can you please step into my office? Utos ni Malin sa kanyang pinsan. Noted, Miss Malin. Sagot niya sa CEO na walang angas ng mag-ina. Para silang mga aso kanina, nakakahol-kahol. Ngunit ngayon ay nakabahag ng buntot dahil sa takot. Alam ko na kailangan mo ng trabaho. Bilang pinsan mo ay tutulungan kita. Subalit, tulad ng ibang empleyado sa resort ko, dadaan ka muna sa training bago kita papapirmahin ng kontrata. Okay lang ba sa iyo ang sinabi ko? Sabi ng dalaga sa kanyang mayabang na pinsan. Oo, payag ako. Salamat, insan. Sangayon nito sa mahinang boses. Nice. Kung ganun ay, magsisimula ka na sa training mo bukas. Oh, by the way, lahat ng trainees ay stay in. Kaya't pagbalik mo bukas ay magdala ka ng mga gamit mo. Your training will be last for 2 weeks. Noted, insan. Maaari ba akong lumabas? Paalam ni Emma kay Malin. Sure. Feel free to go. Nakita ni Malin ang pagkakataon na bumawi sa kanyang pinsan at tita Ella niya sa lahat ng ginawa nila sa inay niya at sa kanya. Kaya tinanggap niya si Emma upang iparamdam ito sa kanila. Pinahirapan ni Malin ng husto sa training si Emma. Maraming beses niya itong pinahiya sa mga guest sa mga maling nagawa nito. Sobra sa oras sa lahat ng shift niya. Miss Malin, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Emma. Sure, have a seat. What can I do for you? Sagot ng CEO. May mga bagay po kasi akong napansin sa training ko. Sabi ni Emma. Anong mga ito? Tulad ng sobrang oras ko sa shift. Yung ibang trainees 5 oras lang, samantalang ako 6. Tapos yung lagi niyo akong pinapahiya sa guest. Reklamo nito. Are you telling me na di mo na kaya ang pinapagawa ko sa'yo? Mariin na tanong ni Malin. Sabihin mo lang at bukas na bukas din ay maghanap ako ng kapalit mo. Panakot niya kay Emma. Nabigla ang pinsan niya sa kanyang sinabi. Hindi niya inakala na kayang-kaya siyang palitan nito. Napaisip tuloy siya. Sayang din kapag umayaw siya. Sayang pagkakataon na makakuha siya ng mga karanasan na magagamit niya sa ibang kumpanya. No, ma'am. I'm just simply voicing out my observations. Magpapatuloy po ako. Pahayag ni Emma. Good. Kung wala na tayong pag-uusapan pa, please go back to your post. Utos ng CEO. Umalis si Emma sa opisina ni Malinang nakayuko ang ulo. Ngayon ay nararanasan niya ang pang-aping ginawa niya noon sa pinsan sa eskwelahan. Nagpatuloy sa training si Emma. Mula nung araw na yun ay wala nang narinig na reklamo si Malin mula sa kanya. Inay, alis muna ako saglit. Atin lang ako ng meeting sa Maynila. Mga ilang araw po ako doon. Kayo na po ang bahala sa resort. Bili niya kay Allen Concepcion. No worries anak, kayang-kaya ko naman na imagine ang negosyo natin. Sabi ng kanyang inay. Mag-iingat na lang kayo ni Emma. Baka kasi kung anong makapalpakan na gawin niya dito kapag nalaman niya na wala ako. Naku, huwag na huwag siyang aasal, Reyna. Malilintikan niyan sa akin. Ngunit mali ang akala ni Aling Concepcion. Nung marinig ni Emma na alis si Malin ng resort, agad niyang tinawagan ng kanyang malditang ina upang magtungo roon. Balak niya ay pagtutulungan naman nila ang inay ng CEO. This time, hindi lang 2 kalaban ng matanda kundi 3. Isinama kasi ni Ella ang panganay niyang anak na si Gloria. Card. Saan ako maaring pumunta kung gusto kong magstay sa resort ng mga 2 linggo? Usisa ni Gloria. Sa may reception area po. Doon nyo din kasi malalaman kung may bakanting room po o wala. Paliwanag pa nito. Salamat. Pinarada ni Gloria ang kanyang sasakyan sa isang tagong lugar sa parking area. Sinigurado niya na hindi makikita sa CCTV ang plate number nito.
Sinamahan siya ng bellboy sa kanyang inupahang kwarto. Pinaliwanag nito ang mga amenities na maaari niyang gamitin habang andun siya sa resort. Lingid sa mga naronang may itim na balak ng dalaga. Ngayon ay magsisimula ng paghiganti ko sa iyo, pinsan. Dahil sa pagmamalupit mo sa akin, kapatid. Sabi ni Gloria sa kanyang sarili. Sisirain ko lang naman itong resort na pinaghirapan mong itayo para bumalik naman kayo mag-ina sa pagiging dukha. Pahayag pa niya. Ilang oras pagkatapos makapag-check-in si Blue Eye, siya namang pagdating ng kanyang Mami Ella. Ang trabaho niya ay gumawa ng maeksena para magkaroon ng pagkakataon na ilagay ng panganay niyang anak ang mapampasabog sa paligid ng resort. Maaari ba yung malapit sa dining area ang makuha kong room? Hiling niya sa receptionist. Check ko po ma'am kung may available pa. Sagot naman ito sa mata ng mayaman na kausap niya. Habang naghihintay ay nagmasid dito sa paligid. Tinitignan niyang mabuti ang mga possible exit points para alam niya kung saan siya lalabas kapag nagkagulo na. Sure, sulaki naman po. May vacant po sa direct question area. Kakalis lang po ng nag-occupy doon kanina lang. Pagbabalita ng dalaga. Wow, that's great news. Masiyang sabi niya habang nginingitian nito ng receptionist. Papahatid ko na lang po kayo sa bellboy namin. Antayin na lang po natin siya. No worries, miss. I'll just sit by the lunch area. Just call me when he's here. Bili niya rito. Sure po, ma'am. Hindi siya namukaan sa resort dahil ibang set ng crew members ang nakatoka sa araw na yon. Ngunit nahagip naman ng CCTV camera ang mukha niya at nakarecord niya ito, something na di niya inasahang mangyayari. Nang nasa kanya-kanyang pwesto ng mag-inay, isinagawa na nila ang kanilang maitim na balak. Naglibot-libot sila sa resort upang makahanap ng magandang paglalagyan ng bomba. Nagtungo muna sa pool si Gloria. Pagkatapos doon ay sa dining area, parking, at sa entertainment hub. Maingat niyang sinipat ang lokasyon ng bawat CCTV camera. Ang mami naman niya ay nagkunwaring malungkot at tumambay sa bar upang uminom. Mamaya pa ay gagawin ang pagdadrama niya. Nang sumapit ang alas 10 ng gabi ay nagsimula ng magwala sa bar sa Ella. Hey you, bakit mo ako tinitignan? Sigaw sa isang Amerikanong turista. Nakatabi niya. May gusto ka sa akin, no? Tanong niya rito habang umaardi siya na lasing. What? Are you kidding me? You're too old for me. Sagot ng turista. Too old? Sinong tinatawag mo na matanda? Bulyaw ni Ella sa Amerikano, sabay tulak sa balikat nito. Dahil ni inis ang bisita, sinampal siya nito. Nakita yun naman naroon sa loob ng dining area. Nang mapanood ng security sa CCTV monitor, ang nangyayari doon ay pumunta agad sila sa lugar upang awatin ang dalawa. At nang di na lumaki ang gulo, sa pagmamadali nila, walang niiwan sa harapan ng monitors. Sinamantala ni Glo ang pagkakataon, agad siyang naglakad ng mabilis papunta sa kanyang sasakyan. Kinuha niyang isang bag na naglalaban ng mga explosives. Palingalinga ito sa paligid habang bitbit niya ito. Ikinalat niya mga bomba sa paligid ng resort. Isa sa parking area, sa reception area, malapit sa malagong halaman. Sa gilid ng entrance, may mga pulat. Sa huli ay, sa likod ng dining area. Hindi siya napansin ng babae naka-assign sa reception area kasi abala ito sa panonood sa kanyang cellphone ng paborito nitong teleserye. Ngayon na nakahanda ng lahat. Tamang tiyempo lang hintayin ko upang simulan kong paghahasik ng lagim sa resort. Bulong niya sa kanyang sarili habang nasa loob ng CR na nagpapalit ng kasuutan. Wawasakin kong lahat ng pinaghirapan niyo, Malin. Pagbalik mo rito ay wala ka ng negosyong madadatnan. Sunog niya ito at naging abo na. Samantala sa bar kung saan ay kasalukuyang may kaguluhan, nakatanggap ng message si Ella sa kanyang phone. Nagsilbi na yun na hudyat upang itigil niya ng pagdadrama. Ma'am, lasing na po kayo. Hindi niyo na po alam ginagawa niyo. Pagpigil ng babaeng security sa kanya nang akma nitong sasabunutan ng Amerikanong turista. Yeah, are you crazy? I don't even know you. Protesta ng inaaway niya. Hatidan po namin kayo sa room niyo. Yaya ng security sa kanya habang hawak niya ito sa kanyang kamay. Pasensya na po. Di ko po sinasadya ng manggulo. Ito kasing puti na ito. Kung makatingin ay para akong hubaran. Sigaw niya. Upang matapos ang kaguluhan, hinila na siya papalay ng security at dinala sa kanyang kwarto. Nang maisaran ng pintuan ay
Agad niyang tinawagan ng anak niyang si Gloria upang kumpirmahin kung matagumpay niyang nailagay ang mga bomba. "Hello anak, nailagay mo na ba lahat ng pampasabog?" Tanong niya kay Gloria. "Yes, Mommy. Nakahanda na ako para sa grand finale ng resort nila Malin." Paniniguro nito sa matanda. "Great." Maikli nitong sagot. Nag-iingat na baka may makarinig sa kanya na dumaraan sa tapat ng kanyang kwarto. Binaba agad niya ang cellphone. Nakadinig kasi siya ng kaluskos sa koridor. Lumapit siya sa pintuan at binuksan ito. Upang matiyak ang hinala niya, mali ang kanyang akala. She closed the door at umupo na lang siya malapit sa bintana. Inantay ang hudyat ng pagsabog. Bandang 12:00 ng gabi rin yung naganap ang pagsabog. Nagulat sa Aling Concepcion sa narinig. Agad siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kanyang opisina. Sinabihan niya isa sa kanyang mga tauhan na naroon na tumawag ng pulis at bumbero. Mabilis na rumisponde ang mga kinaukulan. Naapulan ng bombero ang sunog bago ito lumaki. Marami sa mga guest ang natakot at mga nasugatan ay nilapitan ng paunang lunas bago ito dinala sa malapit na ospital. Siguraduhin niyo na wala nang diiwan sa mga kwarto. Alalayan niyo ang mga guest papunta sa pool area o sa lounge area. Utos ni Aling Concepcion sa kanyang mga tauhan. "Hello anak, may naganap na pagsabog dito sa resort. Umuwi ka na rito." Maikling sabi ng matanda. "Ha? Paano nangyari yun?" "Sige po, ngayon din ay babalik na ako dyan." Payag ng kanyang anak na nag-aalala. Mag-uumaga nang makarating si Malin nang lumito sa nakita, ngunit ipinakita niya na siya ay matatag. "Sir, ako po si Malin, CEO ng resort na ito. Maaari ko bang malaman ang resorte ng pag-iimbestiga ukol sa pagsabog?" Hiling nito sa pinuno ng mga bumbero. Ayon sa aming nakausap ng witnesses, may nakita raw silang babae nakasuot ng leather jacket na aaligid-aligid sa kabuuan ng resort bagong pagsabog. May nabanggit din sila tungkol sa isang matanda na nagwala sa bar. Sagot nito sa CEO, "May CCTV kami sa bawat sulok ng resort. Maaari nating tignan ang recorded video upang ma-identify natin ang mga salarin." Mungkahi ni Malin. "Nakuha na namin ang mga recording." Kasalukuyan siyang tinitingnan ng tauhan ko. Pahayag ng bumbero. Maya't maya lang ay lumapit ng kasama niya. Sinabi ito sa kanya. "Miss Malin, nakilala na po namin ang suspects. Sila ay si Ella Montemayor at Gloria Montemayor Soriano." "Oh my, talagang di na magbabagong mga malditang yan," sabi ng dalaga. "Bakit po? Kilala niyo po ba sila?" "Yes sir, tita at pinsan ko si Gloria. Sa katunayan nga'y andito nagtatrabaho para sa akin ang kapatid niya." "Darito kaya siya ngayon?" "Maari. Itong larawan niya." Ipinakita ni Malin ang picture ni Emma sa kanyang cellphone. "Sige po, agad ko siyang papahanap sa aking mga tauhan," pangako ng bumbero. Upang di mahalatay, di agad umalis ang resort sina Ma'am Ella at Gloria. Samantalang si Emma naman ay nagkunwaring nasaktan at kasama niya iba pang nasugatan na nagpapagamot. Dahil maagap ang mga bumbero ay nahanap nila agad si Emma. Dinala nila ito sa opisina ni Malin at doon siya inimbestigahan sapagkat pinangakuan siya na di madadawat sa kaso kapag nakipagtulungan siya. Tinuro niya ang kinaroroonan ng kanyang mami at panganay na kapatid. Inaresto sila ng mga pulis na naroon at sinampahan ng kaukulang kaso. Samantalang si Emma naman ay nanatiling malaya. "Bakit mo nagawa sa amin ito, Emma?" Sigaw ng mag-ina habang isinakay sila ng mobile. "Dahil alam ko na ito ang tama. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko noon kay Malin. Pero kayo, wala kayong alam kundi ang gumanti." Paninisin ito sa kanyang mami at kapatid. "Salamat, Emma. At naliwanagan na rin ang isipan mo. Hayaan mo at hindi kita idadamay sa mga nangyari. You can work here at the resort for as long as you want," sabi ng CEO sa kanyang pinsan. Muling naibangon ni Malin ang nasunog na resort. Mas lalo itong gumanda at mas dinayo pa ng mga turista. Patunay lang na kailanman ay di magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Fee Hines. Ang sabi niya ay, "I love this type of the story na walang nasasaktan or inaapi. Well done." Maraming salamat!
Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.